Magandang araw po sa atin, mga kapatid kay Kristo. Binabati natin ang ating mga kapatiran sa Brongan City Evangelical Church. Muli po tayo ay nagpapatuloy sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos ngayong mahal na araw. Today, Monday, Holy Monday, tayo po ay muling nagre-reflect bilang isang pamilya ng Diyos at pamilya din sa ating mga tahanan. Naway pagpalain ng Panginoon ang ating pag-iisip, pananalangin tungkol sa kanyang mga salita ngayong mahal na araw na ito. Kahit na mahirap, hindi po tayo nagkakasama-sama physically, but we know that we are together spiritually. Ang atin hong tinitingnan sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay tungkol sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Ngayon pong Lunes, patuloy po natin in-encourage na magkaroon po tayo ng family devotion. At mainam na gawin ho natin ito tuwing gabi. At kung hindi naman gabi, ang pinaka-best or best available time ninyo, gawin nyo ho sa pinaka-mainam na panahon na kayo'y magkakasama-sama. Napakahalaga ho bilang isang pamilyang Kristiyano na tayo ay manatili sa ating pananampalataya. Ibahagi natin ang lakas na dinudulot ng Banal na Espiritu sa ating mga kapamilya at mahal sa buhay. Sa atin hong pagsisimula sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, basahin ho natin sa Roma 3:9 hanggang 26. Romans 3:9-26. Kung meron ho kayong Bible, atin hong tignan at basahin ang Romans 3:9-26. Ano ngayon? Ang kalagayan ba nating mga Hudyo ay mas mabuti kaysa sa mga Hentil? Hindi. Tulad nga ng aming napatunayan na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan, maging Hudyo o Hentil man. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilinlang. Ang labi nila ay may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman. At dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Ngunit ngayoy nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito ay hindi sa pamamagitan ng kautusan, bagaman ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Walang pagkakaiba ang mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid sapagkat noong unang panahon
ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang mga salita sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay nito. Sabi sa Roma 3:25 ho, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ang atin hong paksa ngayong Lunes ay ang dugo at ang poot ng Diyos. Isang tribo ang nakakita ng usok na lumalabas sa bulkan malapit sa kanilang nayon or village. Sila ay natatakot dahil ang Diyos ng bulkan ay nagalit at parurusahan sila dahil siya ay nasaktan. Kaya't humanap sila ng isang dalagita para itapon sa bulkan bilang isang handog. Ang Diyos ng bulkan ay kumalma at ang usok at apoy ay humupa. Ito ay isa hong pampelikulang istorya o kwento. Pero ito ay isang halimbawa ng salitang handog o propitiation. Na makikita natin ang salitang ito sa Roma 3:25, Romans 3:25, yung nabasa ko kanina at napakinggan natin. Pero kung ihahambing natin dun sa istorya ng tribo, meron itong natatanging kaibahan. Ang salitahong handog o propitiation sa English o pagpapawalang poot ay isang salitang hindi tayo masyadong nakakaugnay o agad nakakaunawa sa ating kultura at kapanahunan. Ang salitang ito ay nangangahulugang isang paghahandog na nakapag-aalis ng poot. Ang banal na poot ng Diyos ay lumalaban sa ating kasalanan. Pwede bang magalit ang Diyos sa atin? Siyempre, ang Diyos ay may karapatan na magalit sa ating mga kasalanan at gawing personal ang ating pagtraidor at pagtanggi sa Kanya. Ito ay personal, mga kaibigan, mga kapatid. Tayo ay nagkasala hindi lang laban sa mga batas o laban sa mga kautusan, kundi mismo sa Diyos. Halimbawa, sa Isaiah 63 verse 6, 63 kabanata, versikulo 6. Makikita na ang Diyos ay nagsasabing, sa tindi ng aking galit ay dinurog ko ang mga bansa. Aking ibinuhos ang kanilang mga dugo sa lupa. Isaiah 63 verse 6. Ang mga tao, tayo, ay nabulok at nasira sa pagkakasala. Tumanggi tayong makinig sa mga babala ng Diyos at magsisi, at ang Diyos ay nagalit. Nabasa ba ninyo sa Juan Kapitulo 2 kung paanong pinalayas ni Jesus ang mga mangangalakal ng pera, mga negosyanteng mukhang pera? Pinalayas niya sila sa templo. Siya ay nagalit. Ngunit, pansinin ho natin at isipin,
ang galit ng Diyos ay hindi katulad ng ating galit. Hindi siya nag-aalboroto. Alam niyo ba yung pag-aalboroto? Ang poot niya ay ang kanyang matinding pagtuligsa, paglaban sa kasalanan, at makatuwirang desisyon ng Diyos na parusahan ang mga makasalanan na may matinding pananagutan. Tayo hong mga makasalanan, hindi basta-basta ang ating pananagutan. Ito ay mabigat. Kung ikaw ay nag-iisip na hindi pwedeng magalit ang Diyos at mahalin tayo, siguro hindi ka pa nag-asawa o nagkaroon ng anak. Tayo ay talagang pwedeng magalit sa mga taong mahal natin. Lalo na kapag may ginagawa sila sa ikasisira ng ating mainam na relasyon sa kanila. Ganon ang galit ng Diyos. At ganon din ang pagmamahal ng Diyos. Sa unang Paskwa, dinala ng Diyos ang kanyang paghuhusga sa mga panganay na anak sa Ehipto. Ang anghel ng kamatayan ay dadaan at lalampasan ang bawat bahay na may dugo ng handog na tupa sa pintuan. Kung hindi, ang poot ng Diyos ay bibisita sa pamamahay na iyon. Sabi sa Exodo 12:13, Exodus 12 verse 13, dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko, at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Ngayon ho, katulad ng sa mga Israelita sa Ehipto, kapag nakikita ng Diyos ang dugo ni Jesus, ang dugong iyon ang nagbibigay ng kaluguran at kasiyahan sa kanyang katuwiran at nagpapawala ng kanyang poot. Ngayon, balik tayo dun sa kwento ng tribo. Ang natatanging kaibahan sa klase ng pagpapawalang poot sa ating ginawang halimbawa doon sa tribo, ang paniniwala ng tribo na kailangan nilang gumawa, kailangan nilang humanap ng sakripisyo para mapasaya ang kanilang Diyos upang hindi na siya magalit sa kanila. Hindi ho ito kaparehas ng gamit sa salita na ito sa Biblia. Hindi tayo minamahal ng Diyos dahil namatay si Kristo para sa atin. Namatay si Kristo para sa atin dahil minahal tayo ng Diyos. Kung kailangan ang handog na nakapagpapawala ng poot ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ang naghahandog para mawala ang poot na ito. Sa atin hong pamumuhay tungkol sa mga katotohanan ito, naway magturo ho tayo ng isang balanseng mensahe ng kaligtasan ayon sa dugo ng ating Panginoong Hesus. Huwag lang isama sa ating katuruan at bigyang diin ang pag-ibig ng Diyos. Yes, love tayo ni God. Pero bigyan din natin ng diin at isama din natin ang poot ng Diyos. The wrath of God and the love of God should be balanced. Ikalawa ho, mamuhay tayo ng isang balanseng pamumuhay. Mamuhay hindi lang ayon sa kaligtasan dahil sa pag-ibig o pagmamahal ng Diyos sa atin, kundi na rin sa pagkakilala, pagtanggap na tayo ay naligtas mula sa puot ng Diyos. Ikahuli ho, bilang pagsasapamuhay ng mensahe ngayon, gumawa ho tayo ng mga disipulo ni Jesus sa pamamagitan ng ibayo pang pagtuturo na lalo tayong lumayo sa kasalanan
Dahil doon napopoot ang Diyos at ang makasalanan ay kinapopootan ng Diyos, ituro natin na layuan ang mga ito at lalo pa nating mahalin ang kabanalan. Tayo'y manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na maisaisip namin muli ang sakripisyo ng aming Panginoong Hesus, ang kahulugan ng dugo niya at ang koneksyon nito sa inyong puot. Maraming salamat po dahil minahal niyo kami, kaya ninyo inialay, inihandog ang aming Panginoong Hesus bilang kabayaran para sa aming kasalanan. Naway mamuhay kami sa katotohanan ito sa lahat ng araw ng aming buhay at ituro, ibahagi sa iba ang nakapagpapalaya na katotohanan na ito. Pagpalain niyo po ang aming pamilya. Pagpalain niyo po ang aming pananampalataya. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.